Baka kayo mga biktima nitong sinasabi ngayon, ito ba'y talagang nangyayari sa atin? Nako. Linawin lang natin kasi 2 days ago naglabas na ng pahayag ang Bureau of Customs. Sinasabi nila ito nga daw bag switching kung tawagin mga kapatid. Officially dito sa Pilipinas, wala pa talagang natatanggap na sumbong. Yung nangyari po, nakalat ngayon na all over social media, ay sa Canada nangyari. Pero para mas malinaw lang po, bigyan tayo ng babala kung ito ba nangyari na talaga dito sa Pilipinas or bantay sarado na ba natin ngayon itong ating airports. Ito pong spokesperson ng PIDEA kasi may kinalaman nga sa ipinagbabawal na gamot, ito pong bag tag switching or pagpapalit po ng baggage tags kung tawagin. Kasama po natin ngayon mula sa PIDEA si Attorney Joseph Frederick Calulot. Magandang umaga po, Attorney. Magandang umaga, DJ Chacha. Magandang umaga, Manong Ted. Good At morning. magandang umaga rin po sa mga nakikinig at nanonood sa ating palatuntunan. Opo, kaya kami napatawag sa PIDEA kasi ang sinasabi nga kasi ditong bagahe ay may laman na illegal drugs. Opo. Yes po. Attorney Joseph, sige paliwanag lang muna natin sa mga kapatid natin, baka first time nila narinig itong bag tag switching. Ano nga po ba ito? At tama ba ang hinihinala na laman nitong pagbabag tag switching ay mga droga daw po? Tama yung nabanggit niyo, DJ Chacha, na merong na-discovering tabu doon sa maleta ng isang pasahero na nanggaling po ng Canada noong July. That's July 14, last year. Nung dumating sa ating paliparan, itong pasahero galing Canada. Base po doon sa ating records and based on the reports, ito nga hong pasahero nanggaling Canada, mayroong connecting flight pa yan sa Hong Kong. And nung lumapag po rito sa atin, dumaan sa x-ray machine yung kanyang maleta. Doon ho nakita ng ating mga kasamahan sa Bureau of Customs na merong suspicious na substance doon sa kanyang maleta. Kaya ho ito ay isinantabi at tinawag ho yung ating mga narcotics detection dogs o yung tinatawag nating K9 unit na nakatalaga dyan po sa paliparan. Pinaikot ho yung ating aso doon, naupo. That's an indication na merong nilalaman na illegal na droga, yung maleta. So ito po ibinuksan sa harap po ng pasahero at tumambad nga naman po sa atin at sa mga otoridad yung 24 kilos of shabu na nalaman ng kanyang maleta. So, confirmed, last year po ito nangyari. Nagkaroon ng bag tag switching, ganun po yon. Dito pala po yan sa Pilipinas? Based on her defense po, sinabi naman ho nung pasahero na hindi yung kanyang maleta. Mm-hmm. So pinakita naman ho niya yung kanyang mga photos nung nasa Canada pa ho siya. Iba yung maleta na dala-dala ho niya. Iba yung lumitaw ho sa ating conveyor belt. Pero dun ho sa maleta na lumapag sa ating conveyor belt, meron hong tag na nakapangalan ho sa kanya. Kaya ho, ayon naman ho sa ating batas, kung sino man ho ang may possession ng isang maleta, halimbawa yung sa kanya ho, at that time she was in possession of that bag because of the name tag na nakalagay doon sa kanya maleta. So the presumption is sa kanya po yun. Oo. Kaya ho siya na-arresto that time. Oo. Pero ayun nga ho sa kanya, hindi po yan yung kanyang maleta. So the possibility is nagkaroon ho ng switching of bag tags doon ho sa kanyang pinanggalingan. Dito po yan mismo sa Pasay nangyari, sir. Dito po siya na-aresto sa atin sa Pasay. Dito siya Pero na-aresto. Yung bag switching in Canada. Yung pagka-aresto. Yung bag switching, hindi po nangyari yan sa ating bansa. Sa Doon po Canada. sa ibang bansa po nangyari. Oo, ayun. Para lang po malinaw. So the bag switching happened in Canada last year. Yung pagkaka-aresto po sa kanya dito sa Pilipinas nangyari. Confirmed na po talagang nagkaroon lang ng bag switching dito, sir, ano? Hindi po. Ang switching ng bag, hindi po dito nangyari yan. Ang switching ng bag, Sa nangyari Canada po yan po. sa ibang bansa. Yes po. Hindi, what I mean to say is nakumpirma na po na talagang napagpalit lang po yung tag nung bag nito sa Canada. Confirmed na po ito. Yan po yung nangyari ho. Ang switching, hindi po sa Pilipinas nangyari, doon po sa ibang bansa. So wala nang kasong kakaharapin po itong babae na ito na na-involve po dito sa tag switching. Wala po dahil confirmed na talaga napagpalit yung bag niya in Canada. Apo, na-dismiss naman daw yung na-file nating kaso against her. Pero attorney, can you just educate us? Anong logic kaya doon? Kasi kung tag switching,
ibig sabihin kasi kung ikaw yung may-ari, hindi ba nung bag, alam mo yung itsura ng bag mo, laki, kulay, etc. Kung tag lang, maaaring yung pangalan lang doon sa maleta, pero yung paano kaya, ano logic kaya nun, attorney? Manong Ted, iba-iba kasing pamamaraan ng ginagawa ng ating mga smuggler ng illegal na droga. Kaya ho, yung mga ginagawa nila, pinagpapalit lang yung mga tag. Siguro we still could not confirm this. Siguro baka meron hong kukuha ng maleta kung saan man. It's either in Hong Kong or in the Philippines. Pero ang sigurado po dyan, merong hong nagpalit ng tag doon sa maleta po. Okay, sige. So, kumbaga, pwede ang modus o ang adhikain is that yung magkiklaim ng maleta, ang code nila, yung pangalan na nakatag doon sa maleta, sa bagahe, ano po? Yes, that is one of the possibility po, Manong Ted. Okay, oo. Pero nga kasi kung tag switching, maaring tag ni Juan de la Cruz na nakalagay sa original niyang bagahe pero ililipat sa ibang bagahe, kung ikaw si Juan de la Cruz na may-ari nung bagahe, in the first place, hindi mo dadamputin sa carousel yun. Kasi nga, hindi mo naman maleta yun, di ba? Correct, Manong Ted. So may ibang dadampot noon kung sakali man yung salubong doon sa kanyang airport of destination. Dito sa nangyari sa atin sa Pilipinas, dinampot pa rin nung babae yung bagahe kahit na parehong-pareho ba ng bagahe supposed to be o dinampot pa rin niya yung bagahe kahit na hindi yun yung kanyang original na bagahe? Nung time ho, nung nire-retrieve na ho niya ang kanyang mga bagahe, hindi ho niya dinampot yun dahil alam niya hindi yun yung kanyang maleta. Hinihintay pa ho niya lumabas sa conveyor belt yung kanyang maleta. Ayun. Kaya talagang, kumbaga, isipin mo, inosente yung babae kasi hindi niya dinampot, hindi niya alam na yung tag niya na andun na pala sa bagaheng yun na nasabat nga ng customs at ng PIDEA. Yes, Manong Ted. Katunayan po nga ho niyan, there are 17 incidents na nangyari po sa Canada base sa ating mga nakuha impormasyon ng bag tag switching. Sa Canada, sa airport doon? Yes, Manong Ted, doon po sa Canada. Palabas ng Canada? That is correct, Manong Ted. Palabas po. Anong ini-smuggle nila? Anong uri ng droga, attorney? Yung nakuha po natin dito, that's methamphetamine hydrochloride or yung tinatawag nating shabu. Yun po lamang. Iba ho itong kush na nahuli ngayon recently ng BOC. Iba ito. Kahit iba po to, Manong Ted. Ang kush, that's another variant of marijuana naman po. Opo. Pero ito ho, hindi ito kaso ng tag swapping. Hindi naman po, Manong Ted, itong nangyari ulit. Alright, sige. So, ano ho kaya ang inyo pong warning po sa ating lahat? Although Canada po ito kaninyo, para lang po sa lahat ng mga biyahero, dito po sa tag switching na ito, ano kaya ang pwede ho natin pananggalang o ang dapat tandaan po ng ating mga kababayan, attorney? Manong Ted, ang babalala lang po natin sa ating mga kababayan na buong biyahe, unang-una ho, kung sila ay bibiyahe, siguraduhin po nila na once na i-check in po kanilang mga maleta, nilagyan na po ng tag, kunan po nila ng litrato. Pangalawa, as much as possible, kung kaya po nilang bumili ng mga tracking device na ilalagay po nila sa kanilang maleta na nakakonect po sa ating smartphones, kumuha na po sila. Pangatlo, kung meron man hong kababayan or kamag-anak na nakikiusap sa kanila na magpadala ng gamit, as much as possible, wag na po nilang tanggapin dahil baka ang nilalaman po niya na illegal na droga. And lastly po, kung meron hong makikisuyo sa kanila dyan o sa paliparan o kaya sa pantalan na bantayan ng kanilang maleta, bawa sasabihin mo, iihilan daw po, pakibantayan lang. Tanggihan na lang po natin kasi baka naman ang nilalaman po noon ay illegal na droga din po, Manong Ted. Opo, sige po. So salamat po na marami. Napapanahon ito, attorney, itong ating panawagan sa dami ng modus ngayon, itong mga drug smuggler na ito. Tama ho, Manong Ted. Kaya maaaring magandang umaga pa lang, may papala na po sila. Opo, sige po. Attorney, meron ba kayong update doon sa Mindoro? Yung Shabu Laboratory doon? Meron ba kayong update doon na
kanin nyo, nasabat nga ito, no? Mabuti ho't nahuli ito. Maaga pa hindi pa ito nakapagmamanufacture, binubuo pa lang yung laboratorio? Yung sa Mindoro, Manunted, base sa nakita ko natin mga equipment doon, maaari ho makapag-produce ng malaking amount of shabu nga yan. Na-file naman ho natin ng kaso yung mga na-arresta po doon, and we are also conducting follow-up investigation doon ho sa mga cohorts na mga ito kasi hindi naman ho kakayanin ng dalawang individual lang ho ito. So meron pa tayong mga leads po na sinusundan sa sana ito. Opo, ito pong sa Mindoro, hindi pa siya nakapagsimula ng kanyang operasyon na laboratorio. Kung nakapagsimula Manunted, bine-verify pa natin kasi may nakita lang tayong residue pero hindi po natin totally masabi na yan po ay nanggaling doon mismo. Opo. Sige po. Salamat na marami, attorney, sa inyo pong informasyon na binahagi po sa aming pong programa. Thank you, sir. Maraming salamat po, Manunted. Maraming salamat, DJ Chacha. Mabuhay po kayo at magandang umaga po. Thank you. Yan po ang spokesperson po ng PDEA, mga kapatid, si Attorney Joseph Frederick Calulota. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.